Sa Jujutsu Kaisen, grabe, ang daming nahook sa mga intense battles, complex characters at intriguing supernatural powers nito. Yung power ni Mahito na Idol Transfiguration nag-spark ng curiosity sa mga fans. Ang ability na ito ay nagpapalit ng shape at form ng mga living beings at ginagawang parang mga halimaw. Madalas na tanong ng mga fans, kaya ni Yuta na gayahin yung Idol Transfiguration ni Mahito? Given na ang galing ni Yuta sa Curse Copier abilities niya, kayang-kaya niya kayang gayahin yung kakayahan ni Mahito na magbago ng physical form ng kahit sino na mayroong deadly precision? Pero bago tayo mag-dive in sa issue na ito, kailangan mo nating magets yung complexity ng manifestation ni Rika Orimoto. Ano nga bang origin ng curse ni Yuta at paano ito gumagana? Pero bago natin ipagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yan. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang manifestation ni Rika Orimoto ay isang ability na nagmula sa childhood friend ni Yuta na si Rika Orimoto, na naging curse naman matapos ang isang tragic accident. Ang teknik na ito, hindi lamang nagagamit ni Yuta yung malaking amount ng cursed energy mula kay Rika, pero pati na rin ang pagkopya ng mga curse techniques ng mga taong nakakasalamuhan niya. Nakita natin na nag-replicate siya ng mga techniques mula sa mga simpleng curses hanggang sa highly trained Jujutsu sorcerers. Pero kaya ba talaga niyang gayahin at gawin ang isang intricate technique kagaya ng Idol Transfiguration sa pamamagitan lamang ng pag-contact dito? Ngayon, kailangan naman nating maintindihan kung ano ba talagang Idol Transfiguration ni Mahito. Kailangan nating maintindihan itong disturbing technique para malaman kung kaya nga ba itong gayahin ni Yuta. So, ano nga ba talaga ang Idol Transfiguration? Ang Idol Transfiguration ni Mahito ay isang technique na nagpapabago sa hugis ng kaluluwa, which in turn namamanipula ang physical form. Sa pamamagitan ng paghawak sa kaluluwa, nababago niyang hugis nito at consequently, kaya niya ring i-deform ang katawan. Pinipilit ang biktima na magbagong anyo papunta sa isang nakakatakot na halimaw. Hindi lamang ito disturbing, pero may potential din ito maging deadly. Ang philosophical thought sa likod ng procedure na ito ay nagmumula sa unique perspective ni Mahito na ang soul ang nag-shape sa katawan, hindi yung katawan ang nag-shape sa soul. Kaya bang ibigay ng curse technique ni Yuta gamit ang kapangyarihan ng pangongopya para magawa nitong isang complex at sinister technique na nakatali naman sa worldview ng user? Well, sa unang tingin, parang feasible naman para kay Yuta na makopya ang Idol Transfiguration. After all, yung power niya ay umiikot sa paggaya ng abilidad ng iba. Pero ano ba talagang catch dito? Ganun nga ba talaga kasimple yun? Parang pagkopya lang ng sagot sa klase mo? Well, hindi ganun kadali ang pag-replicate ng Idol Transfiguration tulad ng pagkopya lang ng Blast of Cursed Energy. Ang power ni Yuta ay mangopya ng techniques, hindi philosophies. Kasi nga, closely tied yung skill ni Mahito sa worldview niya tungkol sa kung papaanong ang kaluluwa ang nagdidikta ng hugis sa katawan. So, baka kailanganin din ni Yuta na i-adapt o at least maintindihan yung perspective ni Mahito para magawa ito. Dahil wala namang indikasyon yung power ni Yuta na kayang gayahin yung underlying mentality ng isang curse user. So, safe to assume na hindi siya makakagawa ng perfect replication nitong technique na ito. At kung sakali man na may deep understanding itong si Yuta tungkol sa philosophy ni Mahito, then baka may chance siya na makopya somewhat yung Idol Transfiguration. Pero pure conjecture lang ito at hindi ito align sa established principles ng kapangyarihan niya. Logically speaking, si Yuta ay kaya lamang ma-reproduce ang physical manifestation ng curse technique at nire-reinforce naman ito ng series. So, kahit na parang ang cool isipin na makopya ni Yuta yung technique ni Mahito, well, sad to say, malabo itong mangyari. At ito ang video natin for today. Kung nagustuhan mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.